po sana kayo nag-abala. Hello. Ay, good evening po, sir. Hi, Michelle, right? Oo. Hinihintay ko lang si Maureen. Sabi kasi ni ate, pauwi na raw eh. Yeah. Actually, wala pa yung parents niya, mamaya pa darating. Tsaka good mood siya, kaya okay timing mo. Pwede ba akong makahingi ng tulong? Oo, syempre. Sige, sige. Yan lang. Ayun o. Hindi. Hindi pera. Tumigil na rin sa pagpapagamot si nanay. Sumuko na rin siya, nagagaling pa siya. Bukod sa kipit kami sa pera, kalat na rin ang cancer sa katawan niya. I'm sorry. Gusto ko magpatulong sa'yo. Alam ko magiging masaya si nanay kapag narinig siyang patawarin siya ni Maureen. Sana makumbinsi mo siya. Ayoko mangako. Pero malalim ang tampo niya sa nanay mo. Binenta daw siya ng halagang 10,000. Hindi ko matatanggi yun. Totoong binayaran si nanay. Pero kung alam lang ni Maureen, kung paano kami nagdusa ni nanay, hindi siya kumakain. Kung alam lang ni Maureen lahat, kung alam lang niya na ayaw din namin siya mawala sa amin. Ano to? Ano na naman ang ginagawa mo dito, ha? Maring nag-usap tayo. Mag-usap? Bakit ba kasi pabalik-balik ka dito sa bahay ko? Gusto mo ba tong bahay ko, yung pamilya ko, kung anong meron ako? Naiinggit ka ba talaga sa akin, ha? Pati si Jim gusto mo nang agawin sa akin? Pwede ba umalis ka na? Lumayas ka! Ang sama ng ugali mo. Ikaw na nga yung pinagpapalay ko pa yung masamang ugali. Pagkakataon lang na makausap kayo lang yung hinihingi ni nanay. Pagkakataon? Binigay ko na yun sa inyo noon. Ako na ang tumakas dito sa bahay para kumatok dun sa pinto niyo. Pero anong ginawa niyo? Hindi niyo ako pinagbuksan. Nagmakaawa ako sa inyo, pero wala! Dahil talagang tiniis ka ni nanay. Dahil alam niya na kapag dinala kayo dito, mas magiging maganda yung buhay mo. Mas magiging maganda yung kalagayan mo dito. Akala ko matalino ka. Yung pala napakakitig ng utak mo. Marin, tingnan mo to. Tingnan mo yung bahay mo. Tingnan mo yung mga sasakyan mo. Tingnan mo yung gamit mo. Tingnan mo yung damit mo. Tingnan mo yung mga anak mo. Kag-graduate ka na. Mas lalo pang gaganda yung buhay mo. Tapos masama pa yung loob mo kay nanay. Oo, masama ang loob ko. Dahil tinalikuran niya ang obligasyon niya sa akin. Sobrang kanyang mahal. Bakit gusto mo ba yung ganito? Yung ganito yung walang naabot. May mga pangarap din ako. Pero hindi ko alam kung matutupad lahat yun. Ganun ba yung gusto mo? Bilang na ang oras ng nanay mo.
Sana huwag kang magsisi kung huli ng lahat. Ingrata ka. Bulag na ba talaga ako? Hindi. May paraan pa. Transplant. Kailangan natin manap ng donor. Paano kung wala ng donor? Ganito na lang ba ako? Paano na ako ngayon? Bulag na ba talaga ako? Baka bukas, makalawa, itapon na lang ako ng mga taong umampun sa akin. Dati, na normal akong tao. Hindi ko maramdaman ang pagmamahal nila sa akin. Ngayon pa kaya nabulag ako at wala na akong silbi. Andun na ako eh. Konti na lang, andun na ako eh. Pwede ko na maramdaman sa sarili ko na ako ang pinakamagaling. Masasabi ko na hindi ako basta-basta itatapon ng mga tao. Pero ngayon wala na. Bulag na ako eh. Wala na ako kwenta. Bulag na ako eh. Lang ako. Promise. Bulag na ako. Wala na ako kwenta. Wala na ako kwenta. Wala na ako silbi. You may open your eyes now. Can you see clearly? Opo, Dok. Papa. Jim. Mama. Nakakita na ako. Pinick up namin sa school. Kinakamusta ka nga ng mga kaklase mo. Ready na ba ang speech ng summa cum laude? Ready na ho. Halos 2 weeks na rin po ako nagpahinga eh. Ma, Pa, gusto ko po magpasalamat sa inyo. Alam ko, malaki po yung ginastos niyo para sa transplant ko. That's nothing, anak. Mas magpasalamat ka at meron ka kagad na donor. Nagpapasalamat din kami ng papa mo sa nangyari. Kasi kahit papano, na-realize namin na malaking pagkukulang namin sa'yo. From this day on, we will see to it na may panahon kami para sa'yo. Alam niyo, ang dami ko pong dapat ipagpasalamat sa inyo. Kung hindi po ako napunta sa inyo, siguro hanggang ngayon, bulag pa rin po ako. Tsaka, gusto ko po sana magpasalamat ng personal doon sa taong nagbigay ng mata ko. Mabuti pumunta ka. Para hindi ko na kailangan dalhin pa sa'yo to.
namin na sumala si Don. Kasi gusto niyong makitang sinasapitan ka ng medalya sa stage. Alam mo, madalas sinasabi ni Nanay na ikaw yung mas matalino sa ating dalawa. Kasi first honor ka simula nung nursery hanggang grade 4, di ba? Alam kasi ni Nanay na mataas sa mga pangarap mo at malayo ang mararating mo. Espesyal ka kasi. Espesyal? Ako, alam mo ba buong buhay ko, iniisip ko wala akong kwentang tao. Dahil ako ang pinamigay. Bakit hindi ikaw? Sa tuwing may okasyon, birthday, Pasko, New Year, naiinggit ako. Dahil iniisip ko, magkasama kayo. Pero ako nahiwalay. Iniisip ko na kaya niya ako pinaampon dahil ikaw ang mas mahal niya. At hindi niya kayang mawalay sa'yo. Ikaw ang nahiwalay. Ako ang naiwan. Pero may isang bagay ka na dinala sa'yo. Ang puso ni Nanay. Ako nga ang kaharap. Pero ang puso at isip niya nasa iyo. Minsan, hinihiling ko na sana ako na lang yung pinamigay. Hindi para gumanda ang buhay ko, kundi para maisip niya ako. Pinilit ko maging summa cum laude. Para sa pride ko. Para maipakita ko sa inyo na magaling ako. Para panghinayangan niyo ako. Yun lang naman ang gusto ko eh. Yung ipagmalaki ako ni Nanay. Pinagmamalaki ka niya. Binili niya sa akin na sabihin ko sa'yo na nangihinayang siya ngayon wala na siya. Ngayon nasa iyo ng mga mata niya. Sana daw maramdaman mo kung gaano kanya kamahal. Ikaw lang sa mundo ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Uy! Basa.